Kahit habol hininga, ay nagpatuloy sa pagtakbo si Dario para makalayo sa mga humahabol sa kanya. Kahit pa halos mapatid na siya sa mga nakausling ugat ng mga punong nadadaanan, ay todo puwersa pa rin siya sa pagtakbo. Dinig na dinig niya pa rin kasi ang masakit sa tingang ungol ng isang mabangis na baboy, pati na ang yabag ng mga paa noon sa lupa habang hinahabol siya. Ngayon niya pinagsisisihan kung bakit niya pa kasi nakaugalian ang paghuhubad ng damit kapag nalalasing. Kahit saan pa naroon, tuwing makakainom siya ng alak, ay makakaramdam siya ng pagkaalinsangan sa katawan. Kaya talagang agad siyang naghuhubad ng damit at matutulog magdamag ng walang saplot. Sa pagkakataong iyon ay wala rin siyang suot na sapin sa paa. Gayong biglaan ang pangyayaring iyon kung kaya siya napatakbo nang hindi nakapaghanda. Napangiwi pa siya noong makatapak ng matulis sa lupang kanyang tinatakbuhan. Dumagdag pa ang matatalas na talahib na humihiwa sa kanyang balat habang tumatakbo siya ng mabilis. Pero kinikimkim niya lang ang sakit at iniiwasang makalika ng ingay. Ang tanging nais niya lang sa mga oras na iyon ay makalayo sa humahabol na nilalang sa kanya at makapagtago. Lumaki naman siya sa probinsya, pero para sa kanya ang mga kwentong tungkol sa aswang ay usapang pangbata at pangpulutan sa inuman lang upang gawing katuwaan. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang siya na ang gagawing katuwaan ng mga aswang na ginalit niya dahil sa kanilang pagiging balasubas na magkakaibigan. Mabilis siyang lumingon sa likuran upang alamin kung nakasunod pa ba sa kanya ang baboy na kanina pa humahabol. Pero laking gulat niya dahil ang pag-aakala niya kahit papaano ay nakalayo na siya rito dahil sa bilis na kanyang pagtakbo. Pero mali siya dahil hindi na iyon kalayuan sa kanya at mabangis ang pinapakawalang tunog na mukhang gigil na masagpang siya at gustong gawing panghapunan. Ang hindi niya pa mapaniwalaan na kailan pa nagkaroon ng tropang mabangis na aso ang isang baboy. Halos magkasabay kasing umatake sa kanila na magtutropa ang isang malaking baboy na animoy maliit na kalabaw lang sa laki at isang aso na mukhang imported o may lahing dayuhan dahil sa kakaibang itsura at namumulang nagliliwanag na mga mata. Doon niya napag-isip-isip ang sinabi ni Dondon na mga aswang ang mga iyon. Sa katagalan ng kanyang pagtakbo ay nakakita siya ng isang abandonadong kubo sa parting masukal na bahagi ng kagubatan. Mabuti at hindi iyon nakakandado dahil parang pahingahan lang naman iyon ng may-ari. Wala kasing kwarto iyon sa loob o lutuan. Parang kwadradong kamalig lang talaga na tambakan ng mga gamit sa bukid. At merong isang maliit na papag na gawa sa kawayan. Pagkalapit niya roon ay dali-dali siyang pumasok sa loob at isinara ang pintuan. Wala naman iyong bintana. Kahit madilim ay pilit niyang inaaninag ang kabuuan ng loob ng kubo gamit ang kaunting liwanag na nagmumula sa liwanag ng buwan na pumapasok sa mga siwang ng bubong. May nasagi siyang upuan na yari sa kawayan, kaya agad niya yung hinila at iniharang sa pinto. Wala rin kasi iyong pangtrangka. Napasalampak siya sa sahig, saka sumandal sa gilid ng upuan na nakaharang sa pintuan, habang habol ang hininga. Tagaktak ang pawis at naglulumikot ang mga mata niya dahil sa takot na baka nasa paligid lang ng kubo ang humahabol sa kanya na baboy na pinapaniwalaan niyang isang aswang. Naisip niya na ganoon pala ang pakiramdam ng taong nasa bingit na ng kamatayan at hinahunting ng isang mapanganib na nilalang. Habang nakasandal na nagpapahinga, ay nanumbalik sa isip niya kung bakit siya napasok sa sitwasyong iyon sa probinsya ng isang kakilala.
at ang mga nangyari bago siya nakipaghabulan sa isang aswang. 3 silang magbabarkada na puro pilyo at sakit sa ulo ng mga pamilya nila. Kaunti na lang ay malapit na silang tawaging salot ng lipunan. Pero literal na perwisyo din talaga sila sa kanilang lugar. Pare-parehong magsasaka sina Dario, Toto at Gardo. Kumakayod sila sa araw-araw, hindi para makatulong sa pamilya, kundi para lang may pang-inom sila pagdating ng panahon ng anihan. Pero madalas, kahit malayo pa ang anihan, ay panay na rin ang pag-iinom nila. May mga pagkakataon na nag-aambagan sila ng pambili ng alak. Minsan naman kung sino ang may pera. Pero ang madalas ay mangungutang sila sa tindahan ni Aling Berta. Iyon ang pinakamalapit na tindahan sa mga bahay nila. Palaging utang ang bungad nila roon at mangangakong magbabayad kapag anihan na. Pero madalas kulang pa sa pambayad ng utang nila ang kanilang kinikita. Kaya minsan ay nangungutong sila sa mga dumaraan para may maipambili ng alak. Nagagalit na kasi sa kanila si Aling Berta kapag humahaba na ang listahan ng utang nila dahil siguradong hindi na naman sasapat ang magiging kita nila sa anihan para ipambayad sa kanya. Kaya madalas ay pinagdadamutan sila kapag nangungutang sila ng alak. Kung pagkain ang utangin ay pinapautang pa rin naman sila. Dahil sa mas mahalaga sa kanila ang alak, kaya madalas ay binubulabog nila ang tindahan ni Aling Berta para inisin ito. Kinakalampag nila ang kahoy na pintuan o di kaya itinutumba ang lamesa sa harapan ng tindahan nito. Pinagbabato rin nila ang bahay ng matanda na karugtong ng tindahan kapag madaling araw na para mabulabog ang pagtulog nito. Nakakahanap sila ng katuwaan kapag napagtitripan nila si Aling Berta. Isang gabi, maalinsangan ang panahon. Tumambay sila sa tindahan ni Aling Berta para mangutang uli ng alak. Ayaw na silang pautangin ng matanda, pero natakot ito na guluhin na naman ang tindahan niya. Kaya pinagbigyan niya itong 3 lasenggo ng barangay nila. Pinautang niya ito ng 2 gin na 4 kanto. Nag-request pa ang mga iyon na lutuan ng 2 noodles at corned beef. Pero si Aling Berta pa ang pinagluto dahil doon lang naman sila mag-iinom sa tapat ng tindahan nito. Kahit napipiko na ay ginawa na lang ni Aling Berta para wala na lang gulo. Medyo masama rin kasi ang timpla ng kanyang katawan. Kaya wala siya sa mood para magbunganga sa mga iyon. Matapos mailuto ang 2 noodles at maigisa sa sibuyas ang corned beef, ay dinala niya na iyon sa 3 lasinggero. Inilagay niya lang iyon sa mga plato at mangkok na sartin. Iyong parang lata ang tekstura. Dahil siguradong pagkatapos mag-inom ng mga iyon, ay ihahagis lang nila ang mga plato sa katapat na palayan na may tubig at sasabihin para raw malinis na kapag kinuha ng matanda. Nagsimula ng mag-inuman ang 3 mga lasinggero. Kung ano-anong kabastusan ang pinag-uusapan, pati na ang mga ginagawa nilang kalokohan noong mga nakaraang araw. Hanggang sa may dalagang lumapit sa tindahan ni Aling Berta para bumili. Nag-aalangan ang dalaga na tumuloy sa pagbili dahil sa mga lasinggerong naroon. Pero wala na siyang choice. Walang ibang tindahan na mabibilhan na malapit. Kaya tinapangan niya na lang ang kanyang loob at lumapit sa tindahan. Pagkalapit ng dalaga ay agad na hinto sa pagkikwentuhan ang 3 at napunta ang atensyon nila doon sa dalaga. Pinituhan pa nila ito dahil sa suot nitong shorts na kahit hindi naman sobrang iksi, pansinin naman dahil maganda at mapuputi ang mga hita at binti nito. Pinandilatan sila ng mata ng dalaga, saka nagbanta na ipapadampot sila sa tatay nitong pulis kapag sinubukan siyang bastusin. Hindi na nakahirit pa ang 3 dahil nakaramdam rin sila ng takot. Gawa ng palaban pala ang dalaga.
Akala nila ay masisindak nila iyon. Kaya nagbalik na lang sila sa pag-iinuman habang panay pa rin ang sulyap sa mga binti ng dalaga habang nakatalikod ito. Noong makaalis na ang dalaga ay nagsalita si Gardo. Alimberta, talaga bang pulis ang tatay noon? Oo, bakit? Hindi niyo kilala ang tatay noon? Yung malaking tao na balbasaradong pulis? Bagong destino lang iyon dito. Diyan niya itinira ang pamilya niya sa pinapaupahang bahay ni Helen. Sinubukan niyo sana ang tatag niyo para masubukan niyo namang mag-overnight sa presinto. Pero depende pala yun doon sa tatay na pulis. Kung mas trip niya na magtanim ng bala sa ulo ng mga pasaway kaysa magdala ng palamunin sa presinto. Alimberta naman, ba't ganyan ka naman magsalita sa amin? Para namang wala tayong pinagsamahan. Suki mo kaya kami. Hindi kami bumibili sa kahit saang tindahan maliban dito sa iyo. Tsaka, mabait kaya kami no? Marunong lang kami mag-appreciate ng kagandahan. Wika naman ni Dario. Umismid lang ang matanda at sinabing, Ay, ewan ko sa inyo. Matutulog na ako. Ilagay niyo na lang ang mga plato dito sa gilid ng tindahan kapag natapos na kayo. Sumagot namang muli si Dario. Ha? Bakit naman dyan? Hindi yun pwede, Alimberta, dahil titigas ang dumi noon. Kagaya ng dati, doon nyo na lang hanapin sa palayan sa kabila. Siguradong dadamputin nyo na lang dahil malinis na. Nababad na sa tubig yun magdamag. Mahabang litaniya pa ng lalaki, sabay tawanan ng grupo. Habang patuloy na nagiinuman ang grupo, ay napadaan ang isa sa mga kakilala nila na si George. May sarili itong tricycle na hakutan ng mga dinideliver na mga kung ano-anong produkto sa palengke. Kaya tinawag nila iyon. Oy, paring George! Daan ka muna rito! Agad namang ipinarada ng lalaki ang tricycle nito sa may gilid at lumapit sa kanila. Malaki ang katawan ng lalaking iyon at may ibubuga rin sa bugbugan. May pagkakataon rin naman na sumasali sa kanila iyon ng inuman. Pero hindi madalas dahil masigasig iyon sa paghahanap buhay. Oh, kumusta ang mga tropa kong sunog baga? Ano yung pulutan nyo? Noodles? Tsaka ginisang corned beef? Hulaan ko, kung hindi nyo to inutang kay Alimberta, nangutong na naman kayo no sa mga dumarang estudyante. Tumatawa naman na sumagot si Toto. Ano ka ba naman? Kusang loob yan ipinautang ni Alimberta no? Mabait kaya siya ngayon, kaya siya na rin ang nagluto niyan. Agad dinampot ni George ang malaking mangkok at sumubo ng maraming noodles at humigop din ng maraming sabaw. Halos mga lahati ang nabawas doon. Sarap talaga ng mainit na noodles. Kanina pa ako nagugutom eh. Ang tagal akong binayaran noong diniliberan ko. Umuwi pa raw kasi sa bahay ang amo niya at dala ang pera. Patagay na rin nga. Punuin mo na para isahan na lang at uuwi na ako. May deliver pa ako bukas na maaga eh. Agad naman iyong tinagaya ni Dario ng puno sa basong kanilang shot glass. Oh, aalis ka na? Hindi ka malang ba magdadagdag ng pang-inom namin? Matapos mong kalahatiin ang pulutan? Ano ba naman kayo? Babawi ako sa inyo. Sama kayo sa akin sa Kabanatuan. Uuwi ako roon kinabayaw sa Makalawa. Ipagkakatay ko kayo roon ng kambing pampulutan natin. Sagot ko na ang pagkain, alak at sasakyan dahil aarkilahin ko ang jeep ng tropa para pagkabalik ko ay makakapagdala rin ako ng mga gulay at prutas na ibabagsak ko sa palengke. Ano, sama kayo? Siya nga pala, may malawak din na ilog malapit doon kaya maghanda kayo ng panligo nyo. Maliligo tayo sa ilog habang nagiinuman sa gilid. Nangislap naman ang mga mata ng tatlo. Sigurado ka? Libre pagkain, alak at pulutan, pati sasakyan? Siyempre game kami dyan. Sagot naman ni Dario. O sige, sa Makalawa tayo aalis. Pumunta kayo ng maaga sa bahay ha. Kapag tinanghali kayo, iiwan ko kayo. Sige na, maiwan ko na kayo dyan. Wika pa ni George at iniwan na sila sakay ng kanyang tricycle. Kahit kinainan ng marami ang pulutan nila, ay baliwala na iyon sa magtotropa.
dahil mas big time pala ang magiging kapalit. Ayos tol, makakapagbakasyon rin tayo sa wakas. At tamang-tama, matagal na akong hindi nakakaligo sa ilog. Ang sarap nun. Maingay na pagwiwika pa ni Gardo. Ako rin tol, bangis talaga ni George no, big time talaga. Oh, dali na, dahan-dahanin na natin itong iniinom natin. Tapos bukas, wag muna tayo mag-inom. Siguradong maaga ang alis natin sa Makalawa, papunta doon kina George. Wika naman ni Toto. Tahimik na lang ang naging kwentuhan ng tatlo na puro ang pagiging excited sa lakad ang pinag-uusapan. Sumapit na nga ang araw ng kanilang pag-alis. Pasado 5:00 pa lang na umaga ay naroon na sila sa tapat ng bahay ni George. Naroon nakaparada ang jeep at nagkakape ang kaibigan habang katabi ang malaking supot na puno ng pandesal. Habang papalapit sila ay nagsalita si George. Akala ko mamayang tanghali pa kayo darating eh. Kung natapos ako magkape nang wala pa kayo, aalis na ako. Sabi naman ni Dario, ito naman, walang konsiderasyon para maghintay. Ano ba kayo? Kung uubusin natin ang oras natin sa hintayan, wala tayong mapapala nun. Oh, sige na, mag-almusal na kayo at aalis na tayo pagkatapos. Pagkatapos nila makapag-almusal ay agad na silang bumiyahe. Si George na rin mismo ang nagmaneho ng inarkila nitong jeep. Pagkarating sa lugar ay agad nagsibabaan ang magbabarkada. Naroon sila sa tapat ng isang bahay na kahoy na may katamtamang laki at may 2 palapag. Sinalubong naman sila ng may-ari ng bahay na si Dondon na bayaw ni George. Nasa abroad ang asawa nito na siyang kapatid ni George, kaya mag-isa lang din iyon sa bahay. Pinatuloy sila nito at sinabing sa kinabukasan pa sila magiinuman sa ilog dahil hindi pa dumarating ang kambing at baboy na in-order nito. Magkakatay rin daw kasi siya ng baboy para may pang-ulam din sila habang naroon ang kanyang bayaw. Pero ang karamihan noon ay may nag-order na i-deliver na lang. Sa iisang silid sa itaas, pinatuloy ang tatlong magbabarkada. Samantala si George ay sa kwarto sa ibaba. May iilang bahay rin sa bahaging iyon pero medyo malayo. Mga 5 minutong lakaran siguro. Nagkukulitan ang tatlo habang nag-aayos ng mga bag nila at nang gagamitin sa kinabukasan sa picnic. Bali maglalakad pa raw sila ng mahigit kalahating oras bago makarating sa malaking ilog na kanilang pagliliguan. Nagtatawanan pa sila habang nagpapayabangan sa isusuot na maiksing shorts na panligo. Inasar pa ni Dario si Toto na lawlaw ang taba nito sa tiyan na mukhang puro alak ang laman. Si Gardo naman ay boxer shorts at sando ang planong suotin sa kanilang swimming. Inasar ito ni Toto na makikita ng lahat ang nag-uuling nitong kilikili. Nagtawanan ang tatlo sa mga batuhan ng pang-aasar sa isa't isa. Nagluto sila ng native na manok kinatanghalian para sa kanilang kakainin. Sila rin ang nagkatay noon dahil alaga naman iyon ni Dondon. Kinahapunan ay inabala na rin nila ang sarili sa pananungkit ng kayumito na nasa loob lang din ng bakuran ni Dondon. Relax mode lang ang magtutropa at panay pagkakape sa maghapon. Kinagabihan, nasa kasarapan sila ng kwentuhan nang makarinig si Dario nang lumagapak sa bubong ng bahay. Parang may kung anong bumagsak doon na malaking bagay. Napatingala siya at nakiramdam. Tinanong niya ang 2 barkada kung ano kaya iyong narinig nilang iyon sa bubong. Sumagot ang 2 na baka may malaking ibon o di kaya may manananggal. Sabay nagtawanan ng malakas. Napailing na lang si Dario sa sagot ng 2. Nahiga na siya at hinayaan na lang ang mga naririnig na kalabog sa bubong. Bahagya ng lumalim ang pagtulog ni Dario nang makaramdam ng paninikip ng pantog. Bumangon siya saka bumaba ng bahay. Nadaanan niya pa ang kwartong tinulugan ni George
na bahagyang nakabukas ang pinto at dinig niya ang malakas na hilik ng matabang kaibigan. Tahimik na tahimik ang paligid at tanging kuliglig lang ang naririnig. Makaluma pa ang estilo ng bahay na iyon at nakahiwalay ang banyo sa likuran. Lumabas siya sa likod bahay, saka pumasok sa banyo. Kinikilig-kilig pa siya habang nakapikit sa antok habang umiihi nang makarinig ng kaluskos sa damuhan sa labas ng banyo. Madamo pa kasi ang paligid ng banyo na parang nakalimutang tabasan sa loob ng isang taon. Naisip tuloy niya na baka may mga ahas na naninirahan doon. Pagkalabas ng banyo ay nagulat siya sa isang malakas na ungol sa di kalayuan. Hindi siya sigurado pero parang katunog ng ungol ng baboy na nagugutom. Naisip niyang baka dumating na ang baboy na inorder ni Dondon at sa unahan lang ng bakuran itinali para hindi makabulahaw kung mag-iingay man. Naisip niya rin ang ilulutong lechon kawali na sinasabi ni Dondon. Kaya natakam siya at nasabik sa mga mangyayari sa kinabukasan. Papasok na siya ng bahay nang marinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng baboy habang lumilika ng tunog ng pag-iyak. Natawa pa sa isip niya si Dario at napasabing, "Sige, lubusin mo na yung pag-iyak mo dahil baka huling ungol mo na yan. Dahil bukas, pulutan ka na namin." Natatawa pa siya sa sarili habang naglalakad papaakyat ng hagdan dahil lumalabas ang pagkahayok niya sa pulutang karne. Madalas kasi ay sardinas, maliit na corned beef o di kaya noodles ang pulutan nilang magkakaibigan kapag nag-iinuman dahil palagi rin namang kapos sa budget. Kinabukasan pagkagising ay dahan-dahan na silang bumangon. Pagkatingin nila sa relo ay pasado 8:00 na. Nagtaka sila kung bakit hindi man lang sila ginising ni George para patulungin sa pagkatay ng baboy at kambing. Sabay-sabay na silang bumaba. Naabutan nilang nasa may bahaging likuran ng bahay ang magbayaw na sina Dondon at George. Nakasupot-supot na ang mga karne ng baboy na may papel na nakadikit na pangalan. "Oh, gising na pala kayo! Tamang-tama, tapos na kami rito. Sabay-sabay na tayo mag-almusal. Nakasalang na ang ulo ng baboy sa kawali, piniprito na. Pinapalambot na rin ang karne ng kambing na sinampalukan." "Grabe, ang bangis nyo naman kumilos. Tapos na kayo agad?" wika pa ni Dario. "Abay oo naman. Sanay kami ni Bayaw sa ganito, ang magpa-order ng karne. At kaming dalawa lang ang tumitira sa pagkakatay." Ilang saglit pa ay may dumating na 2 binata. "Uncle Dondon, ito na yung i-deliver namin?" "Oo, sige, ilagay nyo na sa ice chest lahat para isahan na lang." Agad hinakot ng 2 binata ang mga karne at umalis na rin agad para mag-deliver. Mabilis na nakapaglinis ng likuran ng bahay sina Dondon at George na parang walang nangyari. Halatang sanay sa gawaing pangmatador. Nagsikain na sila ng almusal at pagkatapos ay naghanda na para umalis patungo sa ilog na pagliliguan. May bahay daw doon si Dondon na pahingahan dahil naroon malapit ang kanyang taniman. Pagkababangan ng 3 ay wala na si Dondon. Umalis na raw at nagpatulong sa mga binatang inutusan nila para magdala ng mga pagkain at alak na kanilang pagsasaluhan doon sa kubo malapit sa ilog. Pagkarating sa parte ng ilog ay mahaba pang lakaran ang ginawa nila mula sa kanilang binabaan hanggang sa magandang pwesto na tatambayan nila. May nakasalubong silang 2 babae na may dalang batya na may lamang nilabang damit na mukhang galing naglaba sa ilog. Natipuhan nilang magbabarkada ang isa na mas bata. Pinituhan ito ni Dario habang pinakatitigan naman mula ulo hanggang paa ni Gardo at Toto. Sabi ni Gardo doon sa medyo may edad na ginang na kung pwede ba nilang isama sa ilog ang dalagang kasama nito.
para meron naman silang kasiyahan habang nagiinuman. Pero sininghalan lang sila ng matanda at sinabi na huwag nilang babastusin ang anak nito kung ayaw nilang magsisi sila sa huli. Sinabi pa noon na mga wala silang modo at parang walang mga nanay o pinsang babae. Pero hindi iyon pinansin ng magbabarkada. Nagtawanan lang sila at nakisali pa si George. Hindi naman kasi taga roon si George, kaya hindi siya kilala ng matanda. Noong magkasalubong ay hinawakan ni Gardo ang braso ng dalaga sa kabahagyang hinila papalapit sa kanya. Kaya't napasandal ito sa mataba niyang katawan. Napatili ang dalaga sa takot at pandidiri sa mabahong lalaki na naglalangis-langis na ang katawan dahil sa pawis sa paglalakad. Isang malakas na tulak sabay sampal ang iginanti ng ginang kay Gardo. Sa kanito hinatak ang anak papabalik sa kanya. Binitawan na noon ang hawak na batyak sa kalumakad ng mabilis papalayo habang hila-hila ang anak. Nagtawanan pa ang magkakaibigan at sumigaw ng, "Uy! Yung labahan nyo! Huwag nyong iiwan! Sayang ang mga damit! Baka makaisip kami ng kalokohan! Lagyan namin yan ng etsyas ng kalabaw!" Pero tuloy-tuloy lang sa paglalakad ang dalawa. Bago pa tuluyang makalayo ay lumingon ang matanda. Kakaiba ang titig noon sa kanila na animoy minimemorya ang kanilang mga pagmumukha. Saglit na natulala si Dario sa nakita dahil hindi siya sigurado kung namamalikmata lang ba siya. Pero mukhang malinaw niyang nakita na naging pula ang kulay ng mata ng mag-ina. Pero mukhang hindi iyon nakita ng mga kasama niya. Patuloy pa rin ang mga iyon sa pagtatawanan. Kaligayahan na kasi para sa kanila ang may makitang mga taong naiinis at natatakot sa kanilang grupo. Pakiramdam nila ay mga siga sila at kinakatakutan. Nagpatuloy sa paglalakad ang magbabarkada habang ang dalagang kanilang nakasalubong ang pinag-uusapan. Kumpleto raw sana ang outing nila kung may kasama silang babae o kahit iyong isang dalaga lang. Wala naman daw kaso sa kanila kahit magsalit-salitan. Bato-batopik na lang kung sino ang mauuna. Sumagot naman si George na dapat siya ang mauna dahil siya naman ang bangka sa gastos sa lakad na iyon. Sumang-ayon naman ang tatlo. Pagkarating nila sa kubo ni Dondon ay nakalatag na ang mga pagkain. Naroon na rin ang 8 longnek ng tanduay na nakahanda. Pero dahil sa pagod sa paglalakad, kaya nagsikain na muna sila. Matapos kumain ay nagbitbit sila ng 2 longnek at dinala sa may ilog para doon na mag-inuman. Sina Dondon at George naman ang nagdala ng pulutan nila na lechon kawali at sinampalukang kambing. Panay ang halakhakan at kulitan na magtutropa habang naliligo. Para silang mga bata na ngayon lang nakaligo sa isang ilog. Wala silang pakialam kahit binalaan na sila ni Dondon na may mga diwata sa lugar na nangunguha ng mga maiingay. Sinagot naman iyon ni Gardo ng, "Di subukan nilang magpakita nang tumirik ang mata nila kapag nasubukan nila ang kargada naming 3. Sabay nagtawa na naman ang iba. Pero si Dario ay may mga pagkakataon na biglang napapatahimik kapag naaalala ang nakita niyang pagbabago ng kulay ng mata ng mag-ina. Pero sa katagalan ay nakalimutan niya na rin iyon, lalo na noong marami na ang nainom. Dumampot ng malaking hiwa ng lechon kawali si Dario, sabay natatawang sinabi, "Di ba, sinabi ko sa'yo, huling iyak mo na iyon." Napansin naman siya ni Dondon at tinanong kung anong sinasabi niya. Ipinaliwanag naman ni Dario na binati siya ng baboy kagabi noong umiihi siya at nagparinig ng iyak. Napalingon sa kanya si George at napatitig din kay Dondon. Nagtaka naman si Dario sa naging reaksyon ng dalawa, kaya tinanong niya kung bakit. Ang sabi ni Dondon na alas 5 ng madaling araw na raw, idiniliver ang baboy na kanilang kinatay. Kaya baka ibang hayop iyong narinig niya kagabi.
Tinukso tuloy siya ng mga kabarkada na baka patagong nag-inom kagabi at hindi malang nag-aya sabay halakhakan. Napaisip si Dario sa nalaman. Alam niyang tunog ng baboy iyong narinig niya noong umihi siya at hindi naman siya lasing para magkamali. Hinayaan na lang niya at ipinagpatuloy na ang masayang inuman habang paminsan-minsan ay lumulublob sa tubig na nasa 3 hakbang lang ang layo sa kanila dahil nasa mismong gilid ng ilog talaga sila nag-iinuman. Noong malapit ng dumilim ay nagpasya silang bumalik na sa kubo at doon na lang ipagpatuloy ang pag-iinuman. Malamig na rin masyado ang hangin sa tabing ilog at wala silang pang-ilaw roon. Kung lampara naman ay mahihirapang tumayo ang apoy dahil sa malakas na hangin. Kaya nagkasundo na silang lahat na lumipat sa kubo upang doon na ipagpatuloy ang inuman. Pasado 10:00 ay pare-pareho na silang tinamaan ng epekto ng alak. Medyo binabaan na rin nila ang tagay para naman tumagal pa sila kaunti na hindi mawawala ng ulirat dahil sa kalasingan. Dahil nasa may kubo na sila, kaya init na si Dario. Nagsimula na itong magtanggal ng suot na sando at shorts para daw presko talaga. Sabi naman ni George, "Mukhang inilaladad mo talaga ang katawan mo ah. Ano yan? Umaasa ka ba na nasa paligid lang ang dalaga na nasalubong natin kanina? At bigla ka nalang lalapitan kapag naakit sa malakalderong mauling na alindog mo?" Wika pa ni George. Humagalpak naman ang tawa ang lahat at halos magkasamid-samid sa kakatawa. Sumagot naman si Dario, "Ay sus, kapag natikman niya ako, ay siguradong hahanap-hanapin niya ito." Sabay sigaw ng kampay at tinungga na ang tagay niya na nasa kanyang harapan. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nakadama ng pagkapuno ng pantog si Dario. Kaya lumayo na muna ito sa grupo para umihi. Bit-bit nito ang flashlight at pasuray-suray pa ito habang namimili ng puno na iihian. Nang makita ang malaking puno ng mangga ay doon siya humarap sa kaumihi. Nakarinig siya ng kaluskos ng paa sa damuhan, di kalayuan sa gawi niya. Inakala ni Dario na pinagtitripan siya ng mga barkada, kaya humahalakhak pa siya, sabay sigaw na lumang gimik na yung ginagawa ng mga ito. Humarap siya sa pinagmumula ng kaluskos at itinutok doon ang hawak na flashlight. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang malaking baboy na tumutulo ang laway at namumula ang mga mata na nakatitig sa kanya. Pakiramdam ni Dario ay nawala ang pagkalasing niya, pero tila nahihirapan siyang maigalaw ang kanyang katawan. Dahil sa takot ay nagsimula siyang umatras, saka lang siya nakaporma sa pagtakbo. Napatumba pa siya sa pagkatalisod sa nakausling ugat ng puno, pero pinilit niyang makatayo agad. Narinig niya uli ang masakit sa tengang ungol ng baboy na kahalintulad noong narinig niya noong nakaraang gabi. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang isang malaking itim na baboy na animoy kalabaw na sa laki nito. Kaya kumaripas na siya ng takbo. Hindi man diretso ang pagtakbo niya ay nakalayo naman siya sa pinag-ihian. Pero nakarinig naman siya ng alulong ng aso na tila nakasunod din sa kanya. Pagkarating niya sa pwesto ng inuman ay nakatingin sa kanya lahat ng tropa habang nagtataka kung bakit siya parang hinahabol lang kung ano at takot na takot. Hingal kabayo siyang napahinto sa harapan ng mga tropa habang sinasabing may nakita siyang malaking baboy na nagbabaga ang mga mata. Nagtawanan naman ang mga barkada niya at sinabing lasing na siya at mukhang minumulto ng baboy na ipinulutan nila. Palibhasa, siya ang pinakamalakas sumubo ng malalaking tipak ng litsong kawali. Sabi niya naman na oo, medyo lasing na nga siya, pero alam niyang hindi guni-guni ang kanyang nakita. Lumingon pa siya sa pinanggalingan, saka itinuro ang malaking baboy na naroon nakamasid sa kanila
Sa hindi kalayuan, naglalaway ito habang lumilika ng kakaibang ungol na hindi magagawa ng pangkaraniwang baboy lang. Nahinto ang tawanan ng magtutropa at napagtantong hindi nga nagbibiro si Dario. Nakatulala na rin sila na nakatitig sa malaking baboy. Sa isang iglap ay bigla nang sumugod sa kanila ang baboy na iyon. Walang pintuan ang kubong kanilang kinaroroonan, kaya nakapasok iyon hanggang sa loob at tumalon papasugod. Nakumbabawan noon si Toto na na-outbalance dahil sa biglaang pag-atras. Kumuha ng malaking sanga si Gardo, saka inihampas iyon sa katawan ng baboy. Bahagyang napaigik ang baboy pero hindi ito umalis sa pagkakaibabaw kay Toto. Napahiyaw na lang si Toto nang maramdaman ang matalas ng ngipin ng baboy sa braso niya na kumagat at pumangas ng laman. Pinagtulungan ni Dario at Gardo ang baboy at pinagtatadyakan habang hinahampas rin noong kapirasong kahoy na nadampot. Sina George at Dondo naman ay nagtulungan sa paghila kay Toto para mailayo ito sa baboy. Nagawa nila iyong mahila at mailayo at nagsimula na namang umatake kay Dario. Mas lalong nagalit ang baboy sa ginagawang paghampas sa kanya nila Dario at Gardo. Makailang hampas ang ginawa nila sa ulo ng baboy at tila nahilo iyon dahil napalugmo. Kaya nagtawanan ang magbabarkada at sinabing mukhang may isa na naman silang pampulutan sa kinabukasan. Muling umunday ng pagpalo ng kahoy si Dario doon sa baboy nang biglang sumulpot ang isang mabangis na aso. Umaangil iyon ng malakas sa kahumarang sa pagitan ng baboy at ng magtutropa. Namumula ang mga mata ng aso at litaw ang pangil habang inaangilan silang lima. Nagsimulang bumangon ang malaking baboy na tila wala itong natamong pinsala sa katawan. Umangil din ito sa lima at ngayon nga, dalawang hayop na ang nanggagalaiti sa galit sa kanilang harapan. Kinilabutan naman si Dondon sa narinig na pag-angil ng mga iyon. Sumigaw ito na hindi totoong baboy at aso ang kaharap nila, kundi mga aswang. Doon na parang nahimasmasan ang magbabarkada sa sinabi ni Dondon. Hindi ganoon ang pangkaraniwang akto ng mga aso at baboy na tila naghahamon ng away sa grupo ng mga lasing. Nagsimula ulit sumugod ang baboy at sa pagkakataong iyon ay sumugod na rin ang aso. Nagawang makailag ni George sa pagsugod ng baboy pero hindi na ilagan ni Gardo ang aso. Dinambahan siya nito at bumagsak sa lupa. Nakagat siya ng aso sa braso na ipinangharang niya rito. Malakas ang sigaw na pinakawalan ni Gardo dahil sa sakit. Hindi malaman ni Dario kung tutulong ba siya kay Gardo o haharapin ang baboy na siya naman ang punteriya. Si Dondon ang naglakas loob na hatawin ang ulo ng aso, kaya naitulak iyon ni Gardo at nakabawi ito. Mabilis nakatayo si Gardo pero hawak-hawak ang sugatang braso. Sumigaw na si Dario ng takbo sa mga barkada niya saka tumakbo na ng mabilis papalayo. Hindi na niya napansin kung sumunod ba sa kanya ang mga tropa. Hindi na rin niya alintana na hindi niya kabisado ang gubat at hindi niya alam ang direksyong kanyang tinatakbuhan kung saan man siya papunta. Hinihingal man at nahihilo pa sa kalasingan pero pinilit niyang makalayo roon. Lakad takbo ang ginagawa niya kahit natutumba at pagewang-gewang hanggang sa makarating nga siya sa kubo na iyon na kasalukuyan niyang pinagtataguan. Napasambunot siya sa kanyang buhok saka napatingin sa braso at binti. May mga bakas ng sugat doon at ilang pasa na hindi niya maalala kung saan tumama. Nakasuot lang siya ng brief kaya napapailing-iling siya nang mapagtanto ang sitwasyong nasuungan. Hindi niya alam kung nasaan ang mga kasama at kung nakaligtas ba ang mga ito sa dalawang mababangis na aswang na iyon. Bahagya siyang dumungaw sa maliit na butas sa dingding ng kubo
para tignan kung nakasunod ba sa kanya ang baboy at ang aso na iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang aso sa labas ng kubo na parang taong lilinga-linga na tila ba may hinahanap. Alam niyang siya ang hinahanap nito. Wala siyang laban sa mga aswang, lalo at mag-isa lang siya roon at walang kahit anong sandata na maaaring gamitin para ipanlaban dito. Maya-maya ay umalis ang aso na tila may nakitang katakam-takam sa hindi kalayuan. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Dario. Nakarinig ulit siya ng kaluskus, kaya sumilip siya sa labas. Nakita niya sina George at Toto na nagtatago sa makapal na talahiban malapit sa kubo. Tumayo si Dario sa kabahagyang binuksan ang pintuan ng kubo. Sinutsutan niya ang dalawa, saka sinenyasang lumapit gamit ang kamay. Nagmamadaling lumapit sa kubo ang dalawa at pumasok sa loob. Hinanap ni Dario sina Gardo at Dondon, pero hindi raw nila alam kung saan nakarating ang dalawa. Napatanong si Dario kung ano ang gagawin nilang tatlo at paano makakatakas sa dalawang aswang na humahabol sa kanila. Ang suhestyon ni George ay magpalipas na lang doon ng oras hanggang sa mag-umaga. Sa kanila hahanapin ang dalawa pa nilang kasama. Ang akala nila ay magiging mapayapa na sila habang nagpapahinga roon. Pero nagulat sila nang may kalampag sa pinto ng kubo. Malakas ang kalampag na iyon. Napatayo sa takot ang magbabarkada at napaatras sa sulok ng kubo. Ilang kalampag pa at hampas sa pinto bago nagsalita si Dondon sa labas na sila iyon ni Gardo. Kaya dali-daling hinila ni Dario ang kawayang upuan na parang papag na rin na ikinalaso niya sa pintuan. Saka iyon binuksan. Agad na pumasok ang dalawa na nanginginig pa sa takot habang tumutulong sa pagharang ng upuan sa pinto. Naghagilap ang mga ito sa dilim ng pwedeng ipandagdag sa pabigat ng upuan. Lahat ng makapan nila sa kubo ay ipinatong nila sa upuan. Noong mahimasmasan ay nagsiupo ang mga ito sa sulok at tahimik na nakikiramdam sa paligid. Pinagmasdan ng magtotropa sila Toto at Gardo na parehong may sugat sa mga braso. Umaagos ang dugo sa mga sugat nito. Pinunit ni Dondon ang kapiraso ng suot niyang maluwag na t-shirt, saka iniabot sa dalawa para iyon ang ipangpigil sa pagdurugo ng sugat. Baka raw maamoy ng mga aswang ang dugo nila at mahanap sila sa pinagkukublian. Hindi na nakatulog ang magbabarkada habang naghihintay na mag-umaga. Hindi sila makampante habang alam nilang may dalawang mababangis na aswang ang naghahanap sa kanila. Noong pumutok ang araw ay saka sila lumabas ng kubo. Nanggigitata silang lima sa dumi na parang hindi naligo sa ilog. Puro sugat at pasa ang buong katawan, gawa ng mga pinagdaanang matatalas na talahib. Bumalik sila sa ilog at iniligpit ang mga gamit, saka nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Sinabi ni Dario na baka alam ng aswang kung saan sila nanunuluyan, dahil baka iyon din ang narinig niyang tunog ng baboy habang umiihi siya noong madaling araw. Namutla si Dondon sa nalaman at napasabing bibili siya ng mga pangontra sa aswang pagka-uwi nila. Hindi na nagtagal pa roon ang magbabarkada at nagpasya ng umuwi. Ayaw na nilang magpaabot pa ng dilim sa lugar at baka doon naman sila atakihin ng mga aswang at wala pa silang maisip na dahilan kung bakit tila ganun na lang kagalit sa kanila ang dalawang hayop na iyon. Na tila ba hindi hihinto hanggat hindi sila nakakatay na 5. Pagka-uwi lang nila ng bahay ni Dondon ay agad na nag-impake ang magkakaibigan at isinakay ang mga gamit sa jeep. Halos wala pang 15 minuto ang itinagal nila roon at umalis na rin agad. Si Dondon naman ay umalis rin ng bahay upang magpunta sa isang albularyo sa kabilang baryo.
para makahingi ng pangontra dahil baka siya naman raw ang atakihin ng mga aswang, lalo at mag-isa lang siya sa bahay na iyon. Lingid sa kaalaman ng grupo habang taranta sila sa pagliligpit ng mga gamit at sa pag-alis ay may 3 paris ng mga mata ang nakamasid sa kanila mula sa masukal na bahagi na sakop ng bahay ni Dondon. Ito ay ang dalagang kanilang binastos kasama ang ina at ama nito. Natataka man silang ilaman tiyan ang mga lasinggerong iyon pero wala na silang magagawa. Dahil agad nang nagsialis, wala rin naman silang balak na paghigantihan ang naiwang lalaki na si Dondon. Gayong hindi naman iyon kasama sa mga nambastos sa dalaga. Wakas. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marie. Ako po ay 24 na taong gulang sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa isang misteryosong bagay na natagpuan ko sa likuran ng aming bahay noong nakaraang taon lang. Nakatagpo ako ng isang mahiwagang medalyon na pag-aari daw ng sinaunang tribo. Hindi ko rin alam kung aksidente ba ang pagkakita ko noon o talagang sinadya na makita ko. Bali, 4 lang po kami, Sir Carl, sa bahay. Ako, si kuya ko, si mama at papa. Sa araw-araw ay kami lang ni kuya ang naiiwan sa bahay. Abala kasi ang aming mga magulang sa pagbabantay ng aming pwesto na prutasan sa sentro. Hindi naman kami nakapag-aral pa ni kuya, kaya inabala na lang namin ang aming sarili sa pag-aasikaso sa lahat ng gawaing bahay. Ako sa paglalaba, pagluluto at paglilinis. Si kuya naman sa pagsisibak ng kahoy na panggatong at pag-iigib ng tubig. May kanya-kanya rin kaming toka sa pagpapakain ng mga alagang hayop. May kaliitan lang din ang bahay namin. Ito yung tipikal na bahay na gawa lang sa kahoy, kawayan at pawid ang bubong. May 2 naman iyong kwarto. Sina mama at papa ay sa malapad na papag sa may kusina natutulog. Gusto raw nila doon para malapit lang kapag magsi-CR at presko. Samantala si kuya ko naman ay madalas sa sala natutulog. Ako lang ang nakahiga sa isang kwarto. Tapos iyong isang silid naman ay nagsisilbing lagayan namin ng aming mga gamit pati na mga damit. Maayos naman ang buhay namin dito sa probinsya. Tahimik at simple. Mas gusto ko dito kaysa sa syudad. Nasubukan ko rin kasing tumira sa syudad noong isama ako ng pinsan kong si Ella roon ng mahigit 1 buwan. Pero madali akong nabagot roon at parang nakakarindi sa tenga ang ingay. Isang gabi noon at iyon ang araw ng aking kapanganakan. Kaya may kaunting salo-salo sa bahay at kaunting inuman. Tapos na kami noong kumain. Si Papa naman ay may mga kainuman sa labas. Naisipan ko maghugas ng mga pinggan. Pero sinabi ni Mama na hindi raw ako pwede maghugas ng pinggan kasi nga kaarawan ko. Kaya wala na akong nagawa kundi ang pumasok sa aking kwarto. Nag-isip ako ng gagawin at naisip kong buksan ang mga regalo para sa akin. Galing iyon sa mga ninong at ninang ko. Natuwa ako noong pagkabukas. Isa iyong bagong bestida at isang set ng bagong panty mula kay Ninang. Isang set naman na kwintas at bracelet ang galing kay Ninong. Mukhang bagay na bagay sa akin iyon at isusuot ko kapag magsisimba. Pagkatapos noon ay naisipan kong tumambay sa labas ng bahay sa bandang likuran. May ilaw naman roon. Umupo ako sa isang ugat ng puno. Nang maramdaman kong biglang umuga ang lupa. Lumilindol. Kaya dali-dali akong napatakbo papabalik sa loob. Pagkarating ko roon ay wala naman. Maayos naman ang lahat. Sinilip ko sila Papa sa may harapan ng bahay. Ayos naman sila, walang kakaiba. Kaya nagtaka ako.
Baka naman guni-guni ko lang ang pagyanig ng lupa sa labas, kaya naisipan kong bumalik sa labas. Pagkabalik ko roon ay muli na namang yumani. Medyo kinabahan na ako dahil baka may kababalaghan ng nangyayari. Kaya muli akong pumasok at tinanong ko si kuya kung naramdaman niya ba ang lindol. Sabi niya naman na oo raw 2 beses pero mahina lang. Nakahinga ako ng maluwag, ibig sabihin hindi ko iyon guni-guni o napaglalaroan ako. Muli akong bumalik sa likuran ng bahay, dala ang isang pocketbook. Presko kasi roon at doon ko balak magbasa. Nagulat ako noong makita ang pagbitak-bitak ng lupa at may tila dulo ng kwintas na nakausbong. Hinukay ko iyon hanggang sa makuha ko ng buo. Isa iyong malaking kwintas na napakaraming beads. Makukulay at may kanya-kanya iyong disenyo. Sa tingin ko ay pagmamay-ari ng isang taong nabuhay sa sinaunang panahon o iyong mga katutubo. Nakakita na kasi ako ng ganong itsura sa mga pantaserye sa telebisyon. Manghang pinagmasdan namin ni kuya ang bawat beads na kasing laki ng hindi liit. Bawat bilog na beads ay may kakaibang simbolo na nakaukit at hindi magkakatulad. Pinagsabihan ako ni kuya na itapon ko daw iyon dahil baka pagmamay-ari ng patay at hindi ko talagang magawang idispatcha ang bagay na iyon. Sa halip, dinala ko pa sa loob ng bahay ang nasabing kwintas at nilinisan saka isinabit ko sa may gilid ng aking kwarto. Lumipas ang mga araw. Nakalimutan ko na ang tungkol sa kwintas. Wala naman akong napapansing kakaiba sa bagay na iyon. Pero si Lola ay meron. Sa kwarto ko kasi siya tumutuloy kapag nagbabakasyon sa bahay. Noong mahiga kami ay bigla siyang napamulagat at bumangon. Makailang beses pa siyang napaantanda. Tapos nanginginig na palipat-lipat ang kanyang mga mata sa akin at sa nakasabit na kwintas. Sabi pa niya saan ko daw nakuha ang bagay na iyon. Ipinagtapat ko sa kanya ang totoo, pero hindi ko inasahan ang isasagot niya sa akin. Ang nasabing kwintas daw ay pagmamay-ari ng isang bunggaitan. Ang bunggaitan ay isang uri ng babaylan na nahahanay sa matataas na antas. Ang mga bunggaitan ay marami daw kakayahan na taglay, katulad na lamang ng maglakad sa tubig at hindi tinatablan ng anumang patalin. Ang iba raw ay hindi niya na alam. Ipinaliwanag pa ni Lola na bawat ukit ng beads ng kwintas na iyon ay sumisimbolo raw sa bawat anito at diwata na nakikipag-ugnayan sa mga tao noong unang panahon para proteksyonan ang isang lugar na kanilang nasasakupan. Gulat na naitanong ko kay Lola kung bakit alam niya ang bagay na iyon. Ayon pa sa kanya, hindi niya na rin daw naabutan ang mga bunggaitan dahil matagal na panahon na raw iyon nabuhay. Ngunit naikwento naman iyon sa kanya ng kanyang nanay, ang tungkol sa bunggaitan, mga sinaunang babaylan at katalunan. Isang magandang agimat daw ang nasabing kwintas. Tumango-tango ako sa aking narinig mula sa aking abuela. Alam kong wala akong kaalaman sa mga ganoong bagay. Pero ngayon ay nalaman ko na mula kay Lola ang totoong halaga ng nasabing kwintas. Parang mas lumakas ang loob ko na gumawa ng kahit ano. Kahit paasarin ang kinakatakutan naming aswang sa aming baryo na si Aling Luning. Kapag nakakasabay ko siya o nakakasalubong sa daan, ay pinaparinggan ko ito at sinasabing dapat kinakatay sa gitna ng plaza ang mga aswang para magsilayas ang iba. Isang gabi, bigla akong napabalikwas dahil sa panggagambala ng isang nilalang sa bubungan ng aking silid. Parang binubutas niya talaga ang bubong dahil kinukutkot ng matulis na bagay na mukhang mga kuko. Pumasok si Papa sa loob ng kwarto ko, dala ang isang itak. Walang pagdadalawang isip na isinaksak sa bubungan at nakarinig pa ako ng pag-igik mula sa itaas.
Dali-daling lumabas si Papa para tignan kung sino o ano ang tinamaan niya. Sigurado kasi talagang meron dahil may bahid pa ng dugo ang itak. Ngunit nang puntahan ni Papa sa labas ay wala na siyang nakita o naabutan. Mukhang nakatakas ang aswang. Mula noon ay mas lalo ko pang pinag-iinitan si Aling Luning at binabantayan ko ang kilos niya. Gusto kong malaman kung siya ba ang nasaksak ni Papa sa bubungan namin. Siya lang naman kasi ang nakilala kong aswang sa lugar namin. Isa pa, marami din talaga ang nakakita sa kanya ng ilang beses na nagbago ng anyo o minsan tumutuwad sa gilid ng kalsada. Kaya alam kong siya talagang nagpunta sa bahay para takutin ako. Marahil para gumanti sa mga panunudyo na ginawa ko sa kanya. Hindi po ako pasaway na bata, Sir Carl. Talagang lumakas lang ang loob ko na gawin ang mga bagay na ganun. Magmula noong mapasa akin ang kwintas. Mainit palagi ang ulo ko at parang gusto ko ng away. Feeling ko kasi ay napakalakas ko at hindi ako tatablan ng kahit ano. Isang araw, muli ako lumabas ng bahay. Nasa kakahuyan si Kuya noon nangunguha ng panggatong. Samantalang sina Mama at Papa naman ay nasa pwesto namin na prutasan. Wala na akong ginagawa kaya naisip kong maglakad-lakad hanggang sa mapadaan ako sa bahay ni Aling Luning. Naabutan ko siyang nagsasampay ng mga nilabhan. Kalaunan ay pumasok siya sa kanyang bahay. Nagmadali rin ako pumasok sa kanyang bakuran at sumilip sa bintana. Dito ko na nakita na inililihis niya ang kanyang damit pataas. Saka nagpahid ng kung ano doon. Napakunot noo ako nang mapansing may malalim na sugat siya sa bandang tiyan. Sariwa pa iyon pero wala ng dugo. Iyon bang papagaling na? Napaisip ako na mukhang tama nga ako. Siya ang aswang na dumalaw sa akin at ang nasaksak ni Papa sa bubungan. Dahil sa pagkaabala ko sa panonood sa kanya, ay hindi ko na napigilan na mapasinghap doon bigla. Kaya napalingon siya sa akin. Naging marahas ang kanyang tingin nang makitang ako ang naroon sa kanyang bintana. Kaagad akong nagtatakbo papalayo dahil sa takot. Hindi ko na alam kung ano ang magagawa ni Aling Luning dahil sa labis na bagsik ng kanyang itsura noong titigan niya ako. Palabas na ako noon sa kanyang bakuran nang mahablot niya ako sa buho. Inginudngod niya ako sa lupa at ilang beses na pinagkakalmot ng kanyang matulis na kuko. Makailang beses niyang hinila ang buhok ko kaya napapalahaw na lang ako ng iyak dahil sa sakit. Nilubayan na lang ako ni Aling Luning nang may ibang mga taong papadaan sa harapan ng bakuran niya at basta na lang siyang kumalma. Ako naman ay nagkukumahog sa pagbangon at kaagad lumayo. Sinamantala ko na kalmado pa siya at meron pang ibang mga tao. Kumakalansing pa noon ang suot kong kwintas habang nagmamadali akong tumatakbo papauwi ng bahay. Nanginginig ako at hindi maawat ang pagbuhos ng aking mga luha. Tila ako natauhan sa aking mga nagawa. Kaya ako inatake ng aming kapitbahay na aswang. Nagkasalubong naman kami ni Kuya Joshua at puno ng pagtataka ang mukha nito. Nangangatal na sinumbong ko sa kanya na inatake ako ni Aling Luning. Pinagkakalmot ako noon at nginudngod sa lupa. Hinihingal ako sa labis na galit at umaktong gaganti kay Aling Luning. Hinila ko ang hawak na itak ni Kuya na ginagamit niya sa pangangahoy. Ngunit mabilis akong nahablot at sinampal niya ng malakas. Pakiramdam ko ay nayanig ang utak ko nang matikman ang malutong na sampal ng aking kuya. Sabi niya, ano raw ba ang nangyayari sa akin? Bakit biglang nag-iba ang ugali ko? Kung tungkol daw iyon sa kwintas ay sana itapon ko na dahil wala naman iyong magagawang mabuti sa akin. Hindi ako nakagalaw pero buong tapang kong sinabi sa kanya na marami akong sugat. Tinignan naman ako ni Kuya na tila ba dalawa ang ulo ko. Aniya,
anong klaseng sugat daw ba ang sinasabi ko at nasaan. Itinuro ko pa sa kanya ang nagusot kong damit pati na ang kalmot sa braso. Pero natigilan ako nang mapagtantong wala akong bakas ng kalmot o sugat sa katawan. Nanlamig ako sa aking natuklasan. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Mukhang may kinalaman ang kwintas kaya wala akong sugat at kalmot. Tunay nga na maituturing iyon na isang agimat. Lahat ng pwedeng magmay-ari nito ay maililigtas sa tiyak na kapahamakan pero mukhang may kapalit. Iyon ay ang pagbabago ng kaugalian. Iyon pa lang ang simula at hindi ko na alam kung ano pa ang iba. Hinubad ko ang kwintas at itinapon sa labas ng bintana. Pero kinuha iyon ni kuya at sinabing ganun din raw. Maari pa rin iyong madampot ng iba at mapakinabangan. Itatapon niya raw iyon sa lugar na wala ng iba pang makakakuha. Noong muling mapadalaw sa amin si Lola, ay kinumusta niya kung nasaan na raw ang kwintas. Sabi ko naman na itinapon na ni kuya dahil hindi maganda ang nagiging epekto sa akin. Baka ikabaliw ko pa iyon sa katagalan. Magmula rin noong wala na sa akin ang kwintas, ay hindi na ako dinadalaw ni Aling Luning sa gabi. At kahit magkasalubong pa kami sa daan, ay hindi na rin siya mukhang galit sa akin, hindi kagaya ng dati. Nang minsan na may isang albularyo ang nakapasyal sa amin na si Mang Ramil, tinanong ko ito kung may alam siya tungkol sa kwintas na agimat ng mga bunggaitan. Ang sabi niya na hindi niya naman daw nabalitaan na malakas na uri na anting-anting iyon o medalyon. Pero kahit anong anting-anting daw ang mapasayo nang hindi sinasadya at hindi mo rin alam kung paano gamitin at paamuhin sayo, ay hindi makakabuti. Lalo at mararamdaman ang masasamang nilalang pati na ng mga aswang na may tangan kang ganoon. Magiging mainit ang dugo nila sayo. At ang isang malaking problema dahil kapag tinangka kanilang pinsalain, ay hindi mo magagawang protektahan ang sarili mo dahil hindi mo nga alam kung paano pagganahin ang kakayahan noong kwintas. Kaya mas maigi na rin daw na iyong itinapon namin. Maging mitya pa raw iyon ng aking buhay. Doon na ako naliwanagan at napagtanto na hindi na ako kailanman dadampot ng kung ano-anong kakaibang kwintas. Mahirap na ang mapahamak. Pasensya na po Sir Carl kung hindi masyadong maaksyon ang kwento kong ito. Pero sana ay kapulutan pa rin ang aral ng iyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Marie ng Bohol. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.